Iniisip ni Jacqueline na ito na ang hinihintay niyang pagkakataon para makapasok sa men's world. Siya ang pinadala ng kumpanyang pinagtatrabahuhan bilang mechanical engineer sa Rizal Industry dahil nag-resign ang taong dapat i-assign doon. Pero isang suplado at woman hater yata itong si Bradley Rosal. Ang nakaharap niya, "You're not suitable for this job, Miss Soto." And yes, for the simple reason that you are a female. Of all the arrogant statements, ngunit hindi niya may tatangging napakagwapo ng kaharap na lalaki. And damn herself, dahil nagka-crush pa yata siya sa antipatikong lalaking ito. "Hindi pwede to," nasabi ni Jacqueline. "Hindi mo ako pwedeng basta nilang pabalikin ng Maynila." "Why not?" tanong ni Bradley. "It's ridiculous. Paano mong malalaman kung suitable ako sa trabaho o hindi kung hindi mo ako susubukan? Kung ang pagbabasehan mo lang ay dahil sa babae ako." "Hindi na kailangan ng pagsubok, Miss Soto. I can see that you are unsuitable. And yes, for the simple reason that you are a female." Of all the arrogant statements, alam kong hanggang ngayon, may mga lalaki pa rin na ang tingin sa mga babae ay superior sila. But this is fantastic. Still, the answer is no. Chapter 1. Pagpasok pa lamang ni Jacqueline sa opisina ng General Manager, ay napansin na kaagad ng 23 anyos na dalaga ang pagkakakunot noon ng matandang lalaki. May binabasa itong file. "Good morning, Mr. Pangilinan. Ipinatawag niyo raw ho ako." "Miss Soto, there you are. Have a seat." Jacqueline complied silently. Isinara ng matanda ang folder. "I don't know if we can call it a calamity or good riddance, Jackie. Anjo walked out last Saturday." Napakunot noong dalaga. Si Anjo ang head mechanical engineer nila at kadalasang ipinapadala ng kanilang kumpanya sa mga client companies na bumibili ng mga food processor na produkto ng Asian Philippines. Itinuloy din niya ang kanyang bantang pagre-resign. "My source told me that masyadong malaking offer sa kabilang kumpanya, kaya bumigay si Anjo. Pero malaki rin naman ho ang sahod niya rito Besides, masaya naman po tayong lahat dito. We're like a one big family." But Anjo is very ambitious young man. We can't blame him. He's really good in his field. But not enough reason for him to act as if he's the only engineer in this company. Dahil katulad ni Anjo, mechanical engineer din si Jacqueline Soto sa Asian Philippines. Katunayan, siyang assistant ni Anjo at madalas na siyang sumasalo sa mga pagpapabaya ng lalaki kapag meron silang trabaho sa kanilang mga kliyente. Pero hindi na yun ang gustong ipaalam ni Jacqueline sa mabait na manager. Not now. Ayaw na niyang dagdagan pa ang problema ni Sir. "Nakakahiyamang aminin sa'yo, Iha. Mr. Adrian is very, very furious at the inconvenience of Anjo's sudden departure. He's been acting like a cat with its tail caught in the mangle." Si Pierre Adrian ang German national na may-ari ng Asian Philippines. Galing sa Germany ang mga makinang ibinebenta ng kumpanya nila. Isa si Anjo sa ipinadala sa naturang bansa, sa Asian Germany, para mag-aral ang mga technical at mechanical pointers, espesyal para lamang sa kanilang mga makina. At sa iba pang mga high-tech machines na dinadala sa Pilipinas. Si Jacqueline ay sa kumpanya lamang natuto na mag-undergo siya ng training na ginawa ng Asian Philippines. Ngunit hindi nangangahulugan na mas magaling sa kanya ang mayabang na lalaking yun. Nagkataon lang na mas binigyan ito ng priority na may padala sa Germany at ibigay ang posisyon ng pagiging head engineer dahil sa lalaki ito. At ang kanilang trabaho di umano ay gawang panglalaki. Pero kung mabibigyan lang ng pagkakataon, kayang patunayan ni Jacqueline na hindi sa gender at edad na susukat ang kakayahan at galing ng isang tao. Kayang-kaya niyang pantayan at higitan ang galing ni Anjo. "Well, anyway," sabi ni Mr. Pangilinan, "kaya kita'y pinatawag dahil sa isang mahalagang bagay. You see,
Anjo was about to work on something. Sarado na ang kontrata at magsisimula na. Kaya sumasakit ang ulo ko sa bigla niyang pag-alis. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Jackie. I want you to take over. That is, kung kaya mong mag-isa. Nang sabihin ni Mr. Pangilinan na mag-isa, ibig sabihin ay kung kaya na niyang umakto bilang head engineer. Sa loob kasi ng 2 taong pagtatrabaho niya sa Agent Philippines, lagi siyang assistant lamang ni Anjo. Hindi siya binibigyan ng proyekto bilang head engineer kapag nagkataon, ngayon pa lang. At hindi palalagpasin ni Jacqueline ang pagkakataong ito. Walang problema, sir. I can handle it. Alam niyo naman ako lang ang kasama palagi ni Anjo kapag pinapadala siya sa malalaking kliyente natin. Kailan ba ako magsisimula? Anong kumpanya ho? Very good, Iha. Pero hindi ito kasing simple na katulad ng mga nakaraan nating kontrata, ha. Nasa Bicol ang kumpanyang bumili ng machine natin. At kasama sa kontrata na magtuturo ang kumpanya natin sa ilang tauhan nila for the maintenance. Napabuntong hininga ito na parang nabibigitan sa sitwasyon. At higit sa lahat, meron silang mga makinang dati nang nabili sa Agent Germany years ago. Medyo may problema sa mga makinang yun. They also hired us to fix those machines. It's a 2 months contract. So you see, you have to stay there for the period of time. Bicol? 2 months? Yes, Iha. Ang totoo, ayoko sanang ikaw ay padala sa Rizal Industry eh. Pero sa departamento nyo, ikaw at si Anjo lamang ang pinapadala namin kapag malakihang kontrata ang nakukuha natin. And I know you did extremely well in those courses in engineering and electronics. Gustong sabihin ni Jacqueline na nariyan sina Jean, si Fred, si Marlon, at ang iba pang engineer ng kanilang kumpanya. Isa sa kanila na lang kaya ang ipadala. And I must admit, for a woman, you have an absolutely amazing grasp of technical matters. Jacqueline bit her lip on the retort. Naisip din naman niyang ito ang pagkakataong pinakahihintay niya. Ang mabigyan ng break para maging head engineer at mawala sa anino ng kung sino mang inaasistihan lamang niya. Pero sa Bicol, 2 buwan? Diyos ko naman. Nagustuhan man ni Jacqueline Soto maging isang mechanical engineer, hindi nangangahulugan na adventurous siyang babae. Katunayan, prinsesa siya sa kanilang bahay dahil nag-iisa siyang babae sa 4 na magkakapatid at hindi pa niya nararanasan na mapalayo sa mga magulang sa mahabang panahon. Pinakamatagal nang nawala siya sa bahay nang magkaroon ng 4-day seminar sa Baguio ang kanilang kumpanya. Ano, kaya mo ba, Iha? Tinig ni Mr. Pangilinan na pumutol sa pag-iisip niya. I'd love it, sir. Of course, kaya ko ho. Good. Very good. Mr. Rosal will be expecting you tomorrow. No problem. Madali lang namang mag-pack up ng mga gamit, sir. Nasisiyahang inilabas ni Mr. Pangilinan ng kontrata nito with the Rosal Industry at mabilis na binasa iyon. You will be accommodated free of charge in their mini hotel. Actually, they just call it mini hotel. Pero malaking building yun na pwedeng 2 katao sa isang silid. Parang pabahay yun ng mga tauhan ng Rosal Industry. Plus, yun nga, kapag may mga bisitang kagaya mo na galing sa malalayong lugar tulad ng Maynila, wala naman ng problema sa akin yun, sir. Pwede akong kumuha ng suite o maliit na apartment na pwedeng 2 buwan lang. Pero malaking gastos yun para sa iyo, Iha. Ang mini hotel ay kasama sa kontrata na sasagutin ng Rosal Industry. Libre lahat yun, pati pagkain. Wala ka nang gagastusin pa. Pero may problema pa. Rosal Industry seems to be expecting a man. Napataas ang 2 kilay ng dalaga. Well, natural lang siguro yun dahil sa uri ng trabaho mo. You must admit, Jackie, the generally speaking women are not as technically minded as men. Tumawa matandang lalaki. Itanas ang 2 kamay nang makita ang pagkunot ng noo niya. Huwag kang magagalit sa akin, ha. Hindi ako nang uuri. And I'm not suggesting women are inferior. Just different. Pero isa sa mga expectations, of course. In fact, sa tingin ko, you're probably more practical than any of our male staff. Tumawa uli ang matandang lalaki.
Hindi ka naman siguro tomboy, ano, iha? Sir, kung magiging tomboy ako na ho siguro ang pinakamagandang tomboy na nakita nyo. Biro naman niya. But modesty aside, totoong maganda si Jacqueline Soto. Sa taas niyang 5'5", sa sexy niyang katawan na may sukat na 35, 24 and 36, na hindi madalas makita ng mga kasamahan dahil lagi siyang naka-overall na uniform sa trabaho. Pwede na nga siyang maging modelo o artista. Pero hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin ng dalaga ang taglay niyang kagandahan. Bueno, kailangan maaga kitang pauwiin ngayon para makapaghanda ka ng mga kailangan mong dalhin sa Bicol. Ako nang bahala mag-inform sa Rosal Industry about the replacement of Anjo. Habang sinasabi iyon, pinindot ng matandang lalaking intercom. May kinausap. May pumasok ang sekretaryo nito. Ibinigay nito ang ipinafax na dokumento sa Rosal Industry at lumabas na. Bago pa siya lumabas ng silid, nakabalik na ang sekretaryo. Heto na ho, sir. Nag-fax na po sila. Agreed daw po. Signed by Mr. Rosal himself. Good, very good. Sumabay na sa mga taong palabas sa departure area si Jacqueline. Hila ang kanyang digulong na traveling bag. Ang ibang mga bagahe niya, dala na ng isang porter sakay ng cart. May itinanong sa kanya ang lalaki. Obviously, a local dialect, kaya hindi niya naintindihan. Nang mahala tayo ng lalaking ngumiti ito. Pasensya na, akala ko taga rito ka eh. Tanong ko ho kung may susundo sa inyo, kasi kung wala, merong mga owner jeep po dyan sa labas na inaarkila. Kukuha ko ho kayo kung... wag na. Salamat. May susundo naman sa akin. Sige ho, ma'am. Naiwan si Jacqueline kasama ang ibang mga pasahero na naghihintay ng mga sundo. Medyo matagal-tagal nang nakatayo ang dalaga at paunti-unti na rin na nawawala ang mga tao. Pero wala pa rin ang sundo niya. Napansin ng dalaga sa mangilan-ngilang naiwang taong isang lalaki na sa mid-30s siguro ito. Mataas ito sa pangkaraniwan at masasabing gwapo. Katulad niya, panay din ang tingin nito sa rilong bisig. Halatang naiinip na rin. Nang magtama ang mga mata nila, ngumiti si Jacqueline. Nagbabaka sakali ito na ito na ang kanyang sundo. Pero hindi nagbalik ng ngiti ang lalaki. His eyes looked straight past her. It was obvious that he was waiting for someone. But apparently, not her. Lumipas pa ang 5 minuto, nagsimula nang ang mainis si Jacqueline. Ang mataas na lalaki halatang napapagod na rin. He kept glancing at his watch and frowning. Humakbang ito palayo sa kinatatayuan. Nagbabaka sakaling nasa ibang lugar ang taong susunduin ito. Nakita niyang sumenyas ito na parang iwinawagayway sa hangin ng 2 kamay. Parang sinasabing wala pa. Sinundan niya ng tingin ng sinesenyasan nito. At napatayo siya nang makitang lalaki ang nakasakay sa isang van na kasinyasan nito. Nakasulat sa pintuan ng van ang mga letrang Rosal Industry. Nagmamadaling lumapit ang dalaga sa mataas na lalaki. Hatak ang kanyang mga bagahe. Excuse me, aniya. Kunot noo pa rin na nakalingon sa kanya ang lalaki. Hindi pansin ang ngiti sa kanyang mga labi. Are you from Rosal Industry? Bahagyang tumango ang lalaki. Inalok ng dalaga ang kanyang kamay. We've been staring at each other for so long. I'm the person you've come to meet. I'm Jackie Soto. Ikaw? You can't be. I'm Jacqueline Soto, from Agent Philippines. Alam kong inaasahan nyo na ang pagdating ni Anjo Villegas. The alteration was made only yesterday. Alam na ni Mr. Rosal ang tungkol dito. No, he doesn't. Ako si Rainier Andrade, Mr. Rosal's secretary. I can assure you that there has been terrible mistake. Mr. Rosal is aware that Mr. Villegas is not coming, pero hindi niya inaasahang isang Miss Soto ang darating ngayon. He's definitely expecting a Mr. Soto. Lalong kumunot ang noo ni Jacqueline. Nagsisimula ng mabuhay ang inis sa dibdib niya. Nagpadala ng fax ang opisina namin. Tinanggap yun ni Mr. Rosal. He signed it himself. He must have misread the telex. I'm sure hindi. Anyway, nandito ka na rin lang. You better come along. At ikaw na makipag-usap kay Mr. Rosal. Walang imik na sumunod si Jacqueline patungo sa naghihintay na sasakyan. Ipinagpasalamat na lamang niya na kahit paano, binuhat pa rin ng lalaki ang mga bagahe niya at pinasok sa loob. Pati ang driver na naghihintay sa van,
Halata ang pagkagulat na makita siyang sumakay. Hindi man ito nagsasalita, halata ang pagtatanong ng tumingin sa kasama. Hindi nagsasalita ang lalaki, tinanguan na lamang ang driver. Gusto nang umalpas ng inis sa dibdib ni Jacqueline. Mga bubuk... Mga bugok na to ah. Bakit? Mga woman hater ba sila? At nasan ba sila? Nasa Saudi Arabia na parang bawal ang babae, ganun? Inis na humalikip-kip si Jacqueline at itinoon ang tingin sa labas ng sasakyan habang nagbabiyahe. Don't tell me na walang babae sa kanilang kumpanya ha. Napaka-weird naman ng Mr. Rosal na yun kapag nagkataon. The factory lay on a big and pleasant industrial estate. Makabagong gusaling nakatayo sa malawak na lupain, mahaba at clean-looking. Tumaas ang isang kilay ni Jacqueline habang tinitignan ang entrance na dinadaanan nila. Natataniman ng malalago at magagandang bulaklak na rosas ang magkabilang paligid ng entrance hall. What a beautiful place for someone who hates women. Napailing ang dalaga. No one told her that Bradley Rosal hates women. He just did not want to have a woman in his company. Ganun din yun, no? Kahit paano, nakahinga na maluwag si Jacqueline na makapasok na sa loob ng building at makitang maraming empleyadong mga babae. Pero hindi nakaligtas sa pansin niya ang kakaibang paraan ng pagtingin ng mga ito sa kanya. Ang pagtaasan siya ng mga kilay. Anong problema ng mga to? Kanina, when she discovered Bradley Rosal employed a man as his secretary, nagsimula na siyang matakot. Baka woman hater nga may-ari ng kumpanyang pagtatrabahuhan ko. Anang isip niya. Pero ngayong nakikita niyang may mga babae rin naman pala sa kumpanya, unti-unti nang napapayapa ang kanyang dibdib. Pero bakit parang gulat na gulat silang makakita ng babae? Naputol yung daloy ng pag-iisip ni Jacqueline na makitang lumiko pa kanan ng lalaking nauuna sa paglalakad. Nilakihan niya ang paghakbang para makahabol sa lalaki. Kumatok ito sa nakapinid na pinto. A warning knock. Saka binuksan niyon. A man was seated at the large desk in the room. Nag-agat-agad ito ng muka nang pumasok sila. At hinding-hindi nakaligtas sa pansin ni Jacqueline ang matinding pagtataka sa mga mata nito nang mapatingin sa kanya. Tapos ay sa sekretaryo nito at bumalik uli sa kanya. Tumikim si Rainier bago nagsalita sa local dialect na katulad ng ginamit ng porter sa airport. Without taking his eyes off her, Bradley raped out a breath of an unintelligible question. Parang dumadagundong ang buong silid sa buo at malaki nitong tinig. Patuloy sa pagsasalita si Rainier na ayon sa konting pagkakaunawa niya ay humihingi ito ng paumanhin sa amo. Nagsisimula na namang mabuhay ang inis sa dibdib ng dalaga dahil sa pakiramdam niya ay harapang pambabastos sa kanya ang ginagawa ng dalawang lalaki. Nag-uusap kasi ang mga ito sa dialect na hindi naman niya nauunawaan. As though she were not there at all. Napaunat sa pagkakatayo ang dalaga nang sa wakas ay tumingin uli sa kanya ang nakaupong lalaki. Inilapag nito ang hawak na sign pen na ginagamit kanina. I'm sorry, Miss Soto. It's a great pity that your employer was not more explicit in his message. Kung nilinaw niya sa kanyang mensahe sa fax, hindi sana nagkaroon ng ganitong misunderstanding. Hindi ka na sana napagod sa pagbiyahe patungo rito. It's okay. No, it's not. You are not suitable for the job, Miss Soto. Walang kagatul-gatol na sabi ng lalaki. My secretary will arrange an accommodation for you until you can procure a flight back to Manila. Good day. Pagkasabi noon, tinamputuli nito ang sign pen at hinarap ang mga papeles na pinipirmahan kanina. Pakiramdam ni Jacqueline, sinampal siya sa magkabilang pisngi. Hindi pwede to, nasabi na lang ni Jacqueline. Hindi mo ko pwedeng basta na lang pabalikin ng Maynila. And why not? It's ridiculous, nasabi na lang niya. Paano mong malalaman kung suitable nga ako sa trabaho o hindi? Kung hindi mo ako susubukan, kung ang pagbabasehan mo lang ay dahil sa babae ako? Hindi na kailangan ng pagsubok, Miss Soto. I can see that you are unsuitable. And yes, for the simple reason that you are a female. Of all the arrogant statements, alam kong hanggang ngayon may mga lalaki pa rin na ang tingin sa mga babae superior sila. But this is fantastic.
Pigil na pigil siyang itaas ang kamay at duruin ng lalaki. Dahil ang totoo, kating-kati ang kamay niya na gawin niyon. I assure you, I am completely capable of doing the job. Hindi ako ipapadala dito ng boss ko kung hindi. And may I remind you, Mr. Rosal, that you agreed that I should come in place of Mr. Andrade. No, malumanay na tanggi ni Bradley. Not you. Your employer's fax was misleading. Now, I can't help but think na sinadya niya yun. Inabot nito ang isang papel na nasa gilid ng mesa. Binasa niya yun na malakas. Regret, A. Andrade is unavailable. Suggest J. Soto replaces him. Please advise if agreed. Sign, Pangilinan. Napailing-iling na lang si Bradley nang ibalik ang papel sa paper tray. He deliberately did not mention you as a Miss Soto. Kung alam ko lang yun, I most certainly should not have agreed. In my original letter, I stipulated that I required a mail. Nonsense! Hindi mo isinulat ang bagay na yun, no? Medyo matagal nang namayaning katahimikan sa kanilang dalawa. At base sa nakitang pagkakatigagal ng lalaki, nabatid ng dalaga na hindi sanay si Bradley Rosal na natataasan ng boses ng isang babae. Tinitigan na matagal ng binata si Jacqueline at nilabanan naman iyon ng katatagan ng dalaga. Please, find me a copy, Rainier. Mabilis na tumango ang lalaki at nagmamadaling lumabas ng silid. Walang imikan sina Jacqueline at Bradley habang hinihintay ang pagbalik ni Rainier. Binasa kaagad ng binata ang mga papeles ng iabot ng sekretaryo iyon. Tapos ay lumabas na ito. Matagal bago nagsalita ang binata matapos isara muli ang folder. It seems that you're right, Miss Soto. You've made your point. Mukha ngang ako pa ang masisisi dahil hindi malinaw ang napirmahan kong kontrata. Tumayo ang binata at kumuha ng 2 baso sa bar. Nilagyan niyo ng alak at inabot sa kanya ang isa. Gusto sanang tanggihan ni Jacqueline at sabihin hindi siya umiinom ng alak, pero pinigil niya ang sarili. Alam niyang sinusubukan siya ng lalaking ito. Baka sabihin na naman sa kanya na kung lalaki lamang siya, hindi niya tatanggihan ang alak na yun, kaya tinanggap niya ang kupita. Halos mamula siya sa pagpipigil na maubo ng matikman ng alak. Tumalikod si Bradley para ikubli sa kanya ang hindi mapigil na pagngiti. Very well, Miss Soto. Anito nang bumalik sa sariling upuan. I think I have no choice but to accept you in my firm. Temporarily. Pero may isang problema pa tayo. Kung saan kita patutuloyin? Nasabi na sa akin na may mini hotel ang Rizal Industry at doon tumutuloy ang mga tauhan nyo. Hindi naman ako maselan. Pwede ako doon. Puro lalaki nakatira doon. Karamihan, mga factory workers namin. I don't employ women in the factory. Kung gano'n ay, maghahanap na lang ako ng hotel sa city o uupa ng maliit na apartment. Harano, para doon lang mapunta ang sasahurin mo sa 2 buwang pamamalaki mo rito. Hindi siya sumagot. As if namang concern ito sa kalagayan niya. Gayong kanina lamang, halos ipagtabuyan nga siya nito. Mahihirapan ka maghanap ngayon dahil bago ka dito. Nasa ganun silang pag-uusap nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang maputi at sexing babae. Naka-light blue miniskirt ito kaya litaw na litaw ang makinis itong kutis. Oops, sorry. I didn't know you have a visitor, brother. Nagsalita na naman ng local dialect si Bradley. Halatang naiinis ito. Ngunit sa pagtataka ni Jacqueline, tumawa ang bagong dating na babae. Sorry, my professor didn't teach me how to knock. Saka ito humagikik. Umupo ito sa malapad at malambot na sofa sa gilid. Go on, don't mind my presence. Continue with your meeting. Halatang nagpipigil ng inis na nagsalita muli si Bradley na tumingin kay Jacqueline. As I was saying, hindi ganun kadali ang makahanap ng apartment dito. Lalo na sa baguhang taga rito. Hindi dahil sigurado kung mabubuting tao yung titirhan mo. Oh, is she looking for an apartment? Malakas na sabad na nakaupong babae. May kaibigan ako. May pinauupahan. Carney, hindi niya nakakayanin ang presyo ng apartment na kaibigan mo. Naiinis na sabi ni Bradley sa kapatid. And she's not here for vacation. She'll work for us. Halatang nagdadalawang isip ang lalaki bago sabihin niyon. Lihim na napangiti naman si Jacqueline. Sigurado na siyang kanya ng trabaho sa Rizal Industry. Hindi siya pa babalikin kaagad ng Maynila.
Oh, if you're going to work for Rizal Industry, and you can stay at our hotel, which is obviously not, dahil babae ka, ibig sabihin wala kang matutuluyan? Tanong nito sa kanya. We're working on it, Carmi. Hey, medyo mataray na sambit ng babae sa kapatid. If he's going to work here, meaning she's my employee too. I own half of this company, remember? So I can decide on this one too. What's your name? Nakangiting tanong nito. Jacqueline, ma'am. Jacqueline Soto po. And your friends call you Jackie? Napangiti rin siya. Yes, ma'am. Oh, off with that ma'am thing. Jackie, call me Carmi, okay? But that's an order. And brother, don't you think she can stay in our house? In our... Yeah, malaki naman ang bahay natin, di ba? We have 8 bedrooms. Halos aalog-alog nga lang tayong dalawa dun eh. With the maids. So why don't you offer her to stay there? Carmi, she's our... No, ma'am. I mean, Carmi. Really, it isn't necessary. I'm sure makakakuha ka agad ako ng apartment. And I can take care of myself po. Hindi ako takot sa bad guys. I am a black belter. Really? You're a black belter? Wow! Alam mo, I want to enroll in one of those schools. Kaya lang, umirap si Carmi kay Bradley. Napabuntong hininga. Humawak sa sariling noo ang binata. Carmi, why are you here? Michelle is inviting me out tonight eh. It's her boyfriend's cousin's girlfriend's birthday. I want to come, kuya. So, I'm here para magpaalam sa'yo. No. Pati si Jacqueline, nabigla sa matipid at mabilis na sagot ng lalaki. Kuya? I said no. Hindi ko kilala ang boyfriend na kaibigan mong yan. At lalong hindi ko kilala ang girlfriend ng pinsan nun. Kahit ang pinsan o whoever the hell they are. I can't entrust you with those guys. But I'm already 20 years old, kuya. Still, the answer is no. Come to think of it. Magkakapartner ang binanggit mo kanina. At sinong partner mo? Wala pa? Ano? Did they promise to provide a partner for you? Saan mo naman imimit ang escort mo? Doon sa party? Hanggang ngayon, wala ka pa rin tiwala sa akin. Di na ako bata, kuya. I can take care of myself. The answer is still no. Oh my God, I hate you, sabi ni Carmi. Kung may makakasama ba ako na mapapagkatiwalaan mo, pababayaan mo na ako? Kumunot ni Bradley. Kung kilala ko. It's settled then. May makakasama na ako. Kakikilala at mapapagkatiwalaan mo. Sino? Abot hanggang tengang ngiting lumingon siya kay Jacqueline. Kinakabahan ng dalaga. Ako? Pati si Bradley, kunot ang noo na tumingin kay Jacqueline. Yes! Carmi, bakit siya? Bakit hindi? You know her. She's your employee, remember? You trust her? Napailing ang binata. How can you say that? The mere fact that you hired her, ibig sabihin you trust her, na mabibigay niya ang ina-expect mo sa kanya, sa kumpanya mo. So you can also entrust me with her. It's different. Oh, nonsense, kuya. Naghahanap ka ng tao na mapapagkatiwalaan. Here she is. I have provided you with what you want. So, give me what's due to me. Payagan mo na ako. We don't even know if she's willing. Oh, she's willing. Yumakapuli sa braso niya si Carmi. Akong bahala sa kanya. Habang nagsasalita ito, nararamdaman ni Jacqueline na hinihila na siya palabas ng opisina. Ipasunod mo na lang sa bahay ang mga gamit niya, kuya. Malakas na sabi ni Carmi nang nasa pinto na sila. Bye! Pasensya ka na ha, sabi ni Carmi. Nang nasa kotse na sila patungo sa malaking bahay ng mga Rosal. Hindi ko na naitanong sa iyo kung payag ka ba o hindi, nasamahan ako. Napangiti na lamang si Jacqueline. Hanggang ngayon, nabibilisan siya sa mga pangyayari sa buhay niya. Obviously, the girl sitting next to her was a spoiled brat. But she liked her anyway. Mabait ang dating nito sa kanya. Somehow, may nababasa siyang lungkot sa mga mata nito.
Hindi niya may paliwanag kung bakit. Kahit nakikita niyang nangungulit si Carmi, mas nararamdaman pa rin niya ang paghahanap nito. Naiinis lang kasi ako kay kuya. Lagi na lang siya nakabantay sa akin. Carmi, don't do that. Carmi, don't do this. Masyado siyang diktador. Hindi niya alam na sasakal na ako sa pagiging mahigpit niya. Baka naman mahal ka lang niya masyado. Kaya ganun siya kahigpit at ka-protective sa'yo. May kapatid ka bang lalaki? Oh, I have. Buti ka nga at isa lang eh. Ang nagpabawal kasi sa akin, 3. Talaga? Katulad din sila ni Kuya Brad? Mas masahol pa kaya? Buti ka nga. Isa lang ang pagpapaalaman mo. Ako 3. Kahit pumayag na yung papa at mama ko, kailangan ko pa rin magpaalam sa 3 kuya ko. Kahit pumayag na yung 2, kapag ayaw ng isa, di rin ako matutuloy sa lakad ko. Ganon? Anyway, how old are you, Jackie? 23. Akala ko magkasang edad lang tayong 2. Ilang taon ka na ba? You only look 18 kaya? O hindi naman, 20 na kaya ako. And you were saying I look 20? Nawala ang ngiti sa mga labi nang maalala ang pagharap nila ni Bradley Rosal. Kaya pala ayaw niya akong tanggapin. Bukod sa babae ako, mukha pa akong bata. Halika! Dito magiging silid mo. Binuksan ni Carmi ang isang pinto at muntik nang mapasinghap ang dalaga. Halos kasing laki ng private office ni Mr. Pangilinan ang naturang silid. Sa gitna ay naroroon ang malaking kama. Ang kulay ng paligid, maging ang beddings, pambabae. Kaninong silid to? Oh, I call it girl's room. Guest room lang to. Dito kami nag-i-stay ng mga kaibigan kong babae kapag nagpapajama party kami. I will stay here? Paano kung magkaroon ka uli ng pajama party? Halos once in a blue moon lang naman kung magkaroon ng pajama party dito. Nasa ganun silang pag-uusap nang may kumatok sa pinto. Ang driver yun, dala mga bagahe ni Jacqueline. O paano? Maiwan na muna kita ha, para makapag-ayos ka't makapagpahinga. Maaga ang dinner dito sa amin. Mga 7. Kakatukin ka ni Yaya Cora. Be ready by then. Sige. And Carmi. Thanks. Nagulat siya sa sagot nito. Wala yun, ate. Maang siyang niiwan sa loob ng silid. Nakaupo na ang 3 sa mahabang dining table, pagtungtong ng 7:00. Nagsisimula na magsilbi mga katulong. Napakahaba ng mesa. Halos hindi na nga magpang-abot sina Jacqueline at Carmi at maging si Bradley. Ano po ang gusto niyong inumin? Magalang na tanong ng katulong sa kanya. Nakita niya na red wine ang nasa mataas na kupita sa harap ni Carmi. White wine naman ang kay Bradley. Try the white wine. Narinig niyang sabi ng binata. I think I have the red wine. Aniya. Anyway, thank you, sir. Tumingin muna siya sa binata. Bago sinabi yun, kaya nakita niya ang pagkunot nito. Tama ako sa unang naisip ko sa'yo. You believe in stating your opinions and sticking to them regardless of convention. If by that you mean I refuse to drink something I dislike, simply because my refusal may give some people a poor opinion of my taste. Siguro nga'y tama kayo, sir. Hindi ako gumagawa ng isang bagay na labag sa kalooban ko dahil lang gusto kong magpasaya ng ibang tao. Nakita niyang bahagyang pag-unat ng katawan ng binata. In this instance, tama ka nga siguro, but I hope you're not allowing so antagonistic to conventions. The Bicolanos are very conventional people. Thank God, hindi pa nahahawa ang probinsyang ito sa katapangan ng mga taga-Maynila. Nag-init naman ang mukha ng dalaga dahil sa simpleng pasaring nito sa kanyang pagkatao. As if naman na kakilala na siya nito ng totoo. Huwag ko kayo mag-alala, sir. Hindi ko hahawaan ang katapangan ko ang mga tao nyo. Hindi ako nagpunta rito para doon. Nahalata ni Carmi ang tensyon na nagsisimula na namang mabuo sa kanilang harapan. Tumikim ito, pinunasan ng napkin ng labi. Oh, it's getting late. Come, Jackie, we have to go. Tumayo na ito at tumingin sa kapatid. Aalis na kami, kuya. But you haven't eaten your...
Kainan ang pupuntahan namin, kuya. Hindi namin kailangan magpakabusog dito. Lumapit ito kay Jacqueline. Hinawakan siya sa kamay. Halika na, mag-aayos pa tayo. Nice going back there, Jackie. What do you mean? You talking to him that way? Mukhang nakakita na ng katapat ang big brother ko. Hindi nasisindak sa kanya. Oh, I love it when I see his face turning red. Alam mo bang walang nakakasagot sa kanya the way you did? Hindi ko naman gustong maging bastos eh. Who says you're being one? You're just stating your opinion. At tama naman yun. Alam mo, I like you na talaga. Pakiramdam ko, may kakampi na ako against Kuya Brad. Wala naman akong plano makapag-away sa kanya. Oh, so I am. It's not what I mean. Ang ibig kong sabihin, at least meron na akong tatakbuhan kapag inaapi ako ni Kuya. Hearing the girl talk, alam niyang hindi ito kailanman maaapi ng kahit na sino. She was a typical spoiled brat. At si Bradley Rosal ay isang lalaking nagkukubli sa cold and heartless facade he was wearing. Pero ang totoo, habang nakakasama niya ito, unti-unting nakikita ni Jacqueline ang malambot na bahagi ng pagkatao nito. Mapagmahal itong kapatid.
Halos madaling araw na nang makauwi sina Jacqueline at Carmi galing sa party. Pero inabutan pa nilang gising si Brad. Nasa study room daw at may bagong design ng makina na nilalamay. "Now, do you understand why I'm happy that you're here?" Tanong ni Carmi. Halos gabi-gabi pare-pareho lang. If he isn't out on business, nandun siya sa study room. Draws innumerate diagrams. He can't think of anything but machinery. Alam mo bang matagal ko nang itinutulak yun para mag-asawa? Halos lahat na yata ng mga kaibigan ko nireto ko na sa kanya. Ano nangyari? Wala. He doesn't even seem to notice they are female. Nasa tapat na sila ng pinto ng silid ni Jacqueline. Bakit siya ganun? May nangyari bang masama para maging baliwala sa kanyang mga babae? Well, hindi naman totally baliwala. Natatandaan ko when I was still a kid. He used to go out with quite a few girls. Pero nang mamatay si Papa, he took over the firm. Parang nawala na siya ng panahon para sa mga ganong bagay. Puro trabaho na lang ang nasa isip niya. I asked him then, bakit siya naging ganon? Ayaw lang daw niyang biguin si Papa. I'm sure your father's very proud of him now. Saan man siya naroroon ngayon? What about your mother? Nasaan siya? Nagtaka siya nang biglang manahimik si Carmi. Inaantok na ako, ate. Bukas na lang ulit tayo magkwentuhan, ha? Napatango na lamang siya. Okay, sige. Good night. Kahit masakit ang ulo sa puyat, pinilit ni Jacqueline na bumangon at mag-ayos ng sarili. Nagulat pa si Bradley nang makita siya sa kusina. Kikisig nito sa suot na puting long sleeve at necktie. What are you doing here? Kunot noong tanong nito. Hindi alam ni Jacqueline kung tataliko daw itutuloy ang pag-inom ng kape. Oh, it's not what I meant. Mabilis na sabi ni Bradley. Nang maunawaan ang pagkatigagal niya. Ang ibig kong sabihin, bakit gising ka na? Gayong madaling araw na kayo umuwi ni Carmi. Dapat natutulog ka pa para makabawi sa puyat. Hindi ho, sir. Okay lang ho ako. Sanay naman ho ako sa puyat. Pero ang totoo, medyo nahihilo pa talaga siya. Kahit na, hindi ka pa naman makakapagsimula sa araw na to. Dahil may mga kaunting adjustment akong ipapagawa sa opisina regarding your accommodation. Okay lang ho. Lalabas na lang ho ako para maghanap ng apartment na matitirahan sa buong panahon ng pagtatrabaho ko rito. Lilipat ka? Si Carmi, nakaroba pa taladang inaantok pa rin pero tuloy ang nagising dahil sa sinabi niya. Himala, gising ng prinsesa kahit puyat. Hindi nito pinansin ang pang-iinis ng kapatid. Ano yung narinig kong hahanap ka na malilipatan? Tumingin ito sa kapatid. Bakit? Pinapaalis ka ba ng kuya ko? Tumaas ang isang kilay ni Brad. Napahalukip-kip. Amusement was evident on his face. No, Carmi. Ako nakaisip nun. You see, I am your employee. Hindi tamang... Mas lalong hindi tama na hayaan kang mamuhay mag-isa sa isang lugar na bago ka pa lang. Humawak sa braso niyang babae. You see, Jackie, I am being selfish. I want your company. It was so nice to have someone to talk aside from Yaya Cora. But it would be more suitable for me to have my own apartment. Nonsense. We often have people to stay for business reason. Clients, Carmi. Pagtatama ni Bradley. Magkaiba yun. And employees. Halos sigaw na nakakabatang babae. Richmond stayed here for 2 weeks when he was moving apartments, remember? Magkaibang sitwasyon noon at ngayon, Carmi. Hindi mo ba naisip ang mga problema? Ang transportasyon ni Jacqueline. Napakalayo ng lalakarin niya para makarating sa sakayan ng bus at jeep. At walang taxi dito sa Bicol na hindi katulad sa Maynila. Problema ba yun? Di isasabay mo siya papasok. Total naman iisa naman ang pupuntahan nyo, di ba? Si Jacqueline ang nahihiya sa mga isinasuggest ni Carmi. Hindi siya makatingin kay Brad. Baka isipin pa niya na siya ay nag-untsok sa kapatid nito sa mga bagay na ganun. At paano kung hindi ako pupunta sa opisina? Kung out of town ako? O kaya naman out of the country? O kung hindi ako uuwi sa gabi mula sa trabaho? Di ako susundo sa kanya. Problema ba yun? May sarili akong sasakyan at driver, remember, kuya? Really? You're just being obstructive.
Ako naboboard dito araw-araw na si Yaya Cora at ang katulong lang ang kasama ko. Samantalang ikaw, nasa kung saang lupalop ka. Ewan ko kung hindi ako naglalakwatsa, Carmi. Kung wala man ako sa bahay, trabahong inaatupag ko. And you love every minute of it. Walang problema yun. E paano naman ako? Naitanong mo ba kung gusto ko ang ginagawa ko dito sa loob ng bahay? Iniisip mo lang ba kung okay lang sa akin na dire-diretso na lang basta-basta ng driver ang kotse pa uwi dito pagkagaling ko ng eskwela? My God, kuya! Dahil ko pang 10 years old na batang babae na kailangan pang ihatid sundo ng driver? Nakakainis na yun, ha? Gusto mong itrato kitang mature, ha? Then act like one. How can I do that when you don't even trust me to decide for myself? You know it's not true. First, I am immature. Now, I am a liar too. Huh! Almighty Bradley Rosal, I'm beginning to hate you. She's going to stay here or else. Ako ang aalis ng bahay na to. Pagkasabi nun, tinalikuran sila ni Carmi. Naiwang parehong tahimik sina Jacqueline at Bradley. Hindi makatingin ng diretso ang dalaga. Nahihiya siya. Siya kasi ang dahilan ng pag-aaway ng magkakapatid. Maliit pero napaka-cozy ng office room na nakatalaga para kay Jacqueline na makarating sila ng opisina. Wala silang pinag-usapan ni Bradley sa buong panahon ng biyahe nila. Isinubsob ni Jacqueline ang sarili sa pagbabasa ng mga detalye tungkol sa mga makinang kailangan niyang ayusin at mga lectures na gagawin sa mga susunod na araw. Hindi niya namalayan ang pagdaan ng oras. Kung hindi pa may kumatok sa pinto niya, hindi siya magtataas ng mukha. Hi! Ako si Rosana, assistant secretary ako ni Mr. Rosal. Isama daw kita sa kantin? Why? To eat! Don't you have lunch break in Manila? Biglang napatingin sa relong nasa bisig si Jacqueline. 12:00 na pala. Hindi ko namalayan eh. Nakangiting itinabi niya ang mga ginagawa at sumabay sa babae patungo sa kantina ng kumpanya. Kakaiba sa ipinakitang pagtaas ng kilay ng mga kababaihang kahapon nang dumating sa kumpanya si Jacqueline. Ngayon ay mga nakangiting office mates ang nakasabay niya sa pagkain. Isa-isang ipinakilala ni Rosana ang mga babae at lalaking kasalo nila sa mahabang mesa ng kinaroroon ng kantin. Sayang naman na hanggang 2 months ka lang pala dito, sabi ni Romel, isa sa mga office personnel na kasalo nila. Oo nga, dugtong ni Rosana. Bakit 2 months lang? Aayusin ko lang kasi ang mga makina na binili ng Rosal Industries sa kumpanya namin. Tapos ay magsiseminar ako sa mga candidate nyo for engineering department. Then, babalik na ako na Maynila. Sayang. Sana i-absorb ka na lang ni Mr. Rosal para maging head engineer ng kumpanyang to. Para ikaw na mag-aalaga sa amin. Sabay-sabay na napatingin sa nagsalitang lalaki ang lahat. Ano sinabi mo, Romel? Hindi. Ang ibig kong sabihin, isa pag-aalaga ng mga machines natin. Palusot ng lalaki. Akala ko kung ano na eh. Kayo ha? Lubayan nyo nga itong si Jackie. Baka madala ito sa atin. Baka sabihin niya talaga na mga Uragon ng mga Bicolano. Di bali ng Uragon. Depensa ng isa sa mga lalaki. Malalambing naman. Malakas na nagkatawanan ng lahat. Pati si Jackie, nahawa na sa kasiyahan ng mga kasama. Napatingin si Rosana sa pintuan ng kantin. Ayan na si boss. Anito. Sabay-sabay na napangiti ang mga kasama. Ang gwapo talaga ni Sir, no? Ani Amelia. Asus, kumiriray na naman to. Hanggang ngayon ba nagpapantasya ka pa rin sa kanya? Inggit ka lang. At huwag mong sabihin hindi ka nagkagusto kay Sir, no? Huwag mong i-deny, lalo na noong bago ka rin lang dito. Oo, inaamin ko naman eh. Noon yun. Nung hindi ko pa nadidiskubre na inhuman siya. Biglang naging pagbaling ng tingin ni Jacqueline sa nagsalitang babae. Parang hindi niya matanggap ang sinabi nito. Gusto sana niyang ipagtanggol ang binata. Sabihin sa mga kaharap na si Bradley ay lalaking may malambot na puso pagdating sa kapatid. Maaaring nagkukuplito sa istriktong anyo. Bilang heartless na amo, pero sa katotohanan, mapagmahal itong kapatid. Pero syempre, hindi naman yun kayang sabihin ni Jacqueline. Ayaw niyang sabihin ng mga kaharap na kabago-bago pa lamang niya,
Sumisip-sip na kaagad siya kay Brad. Nako, ang sabihin mo, galit ka lang sa kanya kasi lagi ka napapagalitan. Sino ba naman kasi hindi makukonsumi sa'yo? Lagi ka nang mali-mali sa mga dinidikta sa'yo. Para kang hindi nag-aral ng shorthand. Ani Romel. Ang sabihin nyo masyado siyang istrikto. Tao lang naman ako, no? Basta babang magtanong paminsan-minsan habang nagdidictate siya. Rosana, no man likes being interrupted in the middle of dictation, no? Siyempre, mapuputol ang momentum ng iniisip niya. Ang sabihin nyo, galit yata talaga siya sa mga babae. Woman hater yang si Bradley Rosal na yan. Iniisip ko nga, kung hindi nga lang talaga mabilis ang clerical job ng mga babae, baka pati typist niya, puro lalaki na rin. Sinundan ni Amelia ang sinabi ni Rosana. Kaya nga nagtaka kami nang makita ka uli namin dito, Jacqueline. Ang inaasahan namin hanggang unang araw ka lang dito. Katulad nga ng ibang mga babae na nauna na mag-apply dito. Tama na yan, girls, sabi ni Romel. Baka marinig kayo ni Sir. Noon na nagsalita si Jackie. Alam nyo, sa amin at sa ibang kumpanya na alam ko, hiwalay ang kantin ng mga executives sa mga tauhan. Dito pala hindi, no? Noong matandang Rosal pa na mamahala, hiwa-hiwalay talaga. May waiter pa nga nagsisilbi sa mga boss. Pero nang si Sir Brad na ang nag-take over, pinag-isa na lang at sumasabay sila sa amin. Napaka-democratic naman pala niya. At hindi napigilan ng dalaga ang makaramdam na lihim na paghanga habang unti-unti niyang nakikilala ang Panginoon ng Rosal Industry na noong unang araw na naririto siya, binansagan niyang isnaberong Chongo. Gabi. Gustong ituloy ni Jacqueline ang pagtulog pero hindi siya mapakali sa pagkulo ng tiyan niya. Nagugutom siya. Hindi kasi siya nakasabay sa hapunan kanina dahil masyadong masakit ang ulo niya sa antok. Kung hindi nga lang marahil kumakalam ang kanyang sikmura, baka bukas na siya magising. Maingat siyang bumaba ng kusina at ang plano magkakape lamang siya. Ayaw niyang abutan ng kahit sino na nasa kusina at nagkakalkal ng kaldero. Kabago-bago pa lamang niya. Hinahalo na niya ang tasa ng kape na makarinig ng tinig mula sa kanyang likuran. Namuntik nang magpaiktad sa kanya. Bakit gising ka pa? Nalingon na niya si Bradley. Nagugutom kasi ako, sir. Hindi po kasi ako nakakain kanina dahil hindi na niya natapos ang sinasabi dahil kinuha ng binata ang kutsara sa kanyang kamay at inilayo ang tasa ng kape. Then you shouldn't be taking only that. Itinuro nito ang mesa. Sit, kailangan kumain ka. Habang sinasabi yon, nagtungo ito sa ref, inilabas sa may mga takip na pagkain. Hindi alam ni Jackie kung anong gagawin. Kung paano itong pipigilan dahil base sa mga kilos nito, hindi naman magpapapigil ang binata. Kaya napaupo na lamang siya. Pinanood dito habang inilalagay sa microwave oven ang pagkain. Bigla siyang napatayo na makitang ito ang naghahanda ng plato niya. Ako na. I said, sit. I'll take care of this. Maupo ka lang dyan. Umid na napabalik siya sa pagkakaupo. Hindi tamang nagpapalipas ka ng gutom. Mas malaking gastos kung magkakasakit ka. Abala pa sa trabaho sa opisina. Nakatalikod dito habang sinasabi yun. Kaya hindi nakita ni Bradley ang hapding mabilis na bumalatay sa magandang mukha ng dalaga, na mabilis din naman pinali sa isipan. Ikaw lang naman ito nagpapantasya. Galit na sabi niya sa sarili. Natural, inaasikaso ka niya dahil empleyado ka niya. May mahalaga kang tungkulin sa kanyang kumpanya at hindi ka dapat magkasakit para hindi maantalang yung trabaho at para madali kang makabalik ng Maynila. Iniiwas niya ang tingin nang humarap na uli ito sa kanya. Nilagyan nito ng juice ang mataas na baso. Pag ganitong oras, tulog na ang lahat ng maid. Akala ko nga, ako na lang ang gising sa bahay. Dalawa pala tayo. May nalalaman ho kayo uling design, sir? Tiningnan muna siya ni Brad bago sumagot. Wala tayo sa opisina, Jacqueline. Pwede mo akong tawagin Bradley. Oo, Brad. Nakakahiya ho. Kung nakakahiya, hindi ko iuutos sa'yo yun. Iniutos ko, di ba? Ibig sabihin, hindi nakakahiya. Tumirada na naman ang supladong unggoy na to. Salamat ho. Salamat nga pala sa pagbibigay mo ng chance sa akin
na maipakita ang alam ko tungkol sa machinery. Akala ko nga hindi mo ko bibigyan ng pagkakataon eh. Huli na para bawiin niya ang huling sinabi. Sising-sisi tuloy siya kung bakit nasabi niya mga bagay na yun. Pero sa malaking pagtataka ni Jacqueline, sa halip na magalit, tumawa na malakas si Bradley. Unang pagkakataon na nakita niyang tumawa ito, at hindi niya may tatanggi na mas lalo itong gumagwapo kapag ganitong nakatawa. Para itong older version na modelo at baguhang aktor na si Brad Dourif. I may be a hard and unsentimental chauvinist. Nito na matapos tumawa. Idagdag mo pang rude and unchivalrous. At alam kong maraming tao ang sasang-ayon sa'yo. But I don't think kahit ang pinakamatindi kong kaaway would accuse me of injustice. Pagkasabi nun, tiningnan siya sa mga mata ni Bradley. Halos walang kakurap-kurap yun. And it almost threw her off balance. Lalo na nang makita niya ang mga mata ng binata, na parang gusto niyang haplusin ang mga pisngi niya, na parang gusto nitong hagkan ang mga labi niya. Napalunok siya ng bahagya at napaatras. Nagpakurap-kurap naman ito si Bradley, parang natauhan sa simpleng pagkilos, at lumayo ito sa kanya. Umatras din ito, tumalikod. Kumain ka na, nito at humakbang na. And Jackie, sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang palayaw. It's not because Carmi threatened me. I really want you to stay. Pagkasabi noon, tuluyan na itong tumalikod at nawala na sa kanyang paningin. Matagal nang nag-iisa sa malaking kusina ang dalaga. Nakatulala pa rin siya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. At hindi niya mahanapan ng paliwanag kung anong ibig sabihin ng binata. Basta isa lamang ang alam niya. Parang gusto niyang himatayin sa sobrang kilig na nadarama sa kanyang dibdib. Gustong malito ni Jacqueline. Masyado siyang naguguluhan kay Bradley. At nahihirapan siyang basahin kung ano ang nasa isip at puso nito. Kung kagabi, iniwanan siya nito na nakakakailig ng pusong pananalita. Ngayon naman, halos ayaw naman siyang kausapin. Ni hindi nito ginagawa yung paningin sa kanya. Simpleng pagtangulang itinutugon nito. Nang batiin niya ito kanina ng good morning. At ngayong nasa loob na sila ng malaking sasakyan nito, walang lumabas ni isang salita sa mga labi nito. Nakasubsob ito sa mga papeles na kunwari binabasa pero napapansin naman niya na hindi naman naglilipat ng pahina. Katulad ng dapat asahan, the journey was made in almost complete silence. Nang hindi na nakatagal sa sobrang katahimikan, tumikim si Jacqueline at nagsalita. Sir, umaandar ang araw ko sa kumpanya niyo. I guess it's about time that I must have a preliminary look at the machine para masimulanan ko na ang pag-aayos doon. Tuloy-tuloy ang pagsasalita niya. Ayaw niya magambala dahil hindi niya masusundan pa ang iba pang gustong sabihin. And it would be a big help if I were introduced to the man in charge of the machines so that they know who I am when I approach them. Are you quite sure that's all? Hindi nito inalis ang tingin sa papeles na lalong nagpainis kay Jacqueline. Sa ngayon oo, nagtaas ng mukha ang binata. Tinignan siya sa mga mata. Very well. I'll let you know when I'm ready to show you around. If that meets your approval, of course. Napakunot ang dalaga dahil sa mga sinabi nito at sa paraan ng pagsasalita na parang naiinis sa kanya. Bahala ka na nga sa buhay mo, Bradley Rosal. Kung ganitong laro ang gusto mo, so be it. Ang mahalaga ay stay here at akin ang trabaho. Miss Soto, this is Richmond Amante, ang production manager. Siya ang maaari mong lapitan kapag may problema ka dito sa factory. Richmond, this is Miss Soto, ang engineer na pinadala ng agent. Magandang ngumiti ang lalaki nang ialok nito ang kamay. I'm pleased to meet you, Miss Soto. Tumingin ito sa amo at nagsimula ng local dialect. No, ani Bradley. I'll come along with you. This is... Naisip ni Jacqueline para siguro makita kung alam ba niya talaga ang trabaho. Naiinis na sumunod siya sa dalawang lalaki habang naglalakad sa kahabaan ng factory. Napansin kaagad ng dalaga ang kakaibang ngiti sa mukha ng dalawang lalaking ipinakilala sa kanya bilang in charge sa pagpapatakbo ng mga makina
sina Roger at Ben. "Is this machine familiar with you, Miss Otto?" Formal na tanong ni Bradley nang iutos sa dalawang tauhan na paandarin ang makina. Bahagyang lumikha ng karag-karag na ingay ang makina at pagkatapos ay namatay din kaagad. "This is the prototype," anang dalaga. "Ginagamit ito for packing cheese. Pwede rin itong iset to pack almost anything. I see that you know your machine, but don't attempt to fix it alone. Roger and Ben will assist you." Hindi hinintay ni Bradley ang pagsagot niya. Humakbang na ulit ito at lumapit sa isa pang makina. Mabilis na naglakad ang dalaga para makaagapay dito. Ngunit bago pa siya makasunod, ay may naramdaman siyang mahinang pagtampal sa kanyang puwitan. Galit na nilingon niya ang dalawang lalaking naiwang nakatayo sa tabi ng makina. Pipito-pito pa ang ipinakilalang Roger habang kunwari ay pinupunasan ng isang bahagi ng makina, habang si Ben naman, ngingiti-ngiting nakatingin sa kanya. Nagngingit-ngit na haharapin sana niya ang dalawang lalaki nang marinig ang tinig ni Bradley. "Is everything okay, Miss Otto?" "Yes." Nilakihan na niya ang mga hakbang hanggang sa maging magkatabi na sila ni Bradley. "Please stay with us, Miss Otto. Hindi sanay mga lalaki dito sa loob ng factory na may makitang babaeng gagala-gala. Hindi ko kayang bantayan sa lahat ng oras ang kilos at gawi ng mga yan. The presence of a young beautiful woman may prompt some of the men to make pass." Hindi nakaligtas sa pansin ni Jacqueline na tinawag siyang maganda ni Bradley. Kahit paano, nakapagpasya siya sa dibdib niya na nagagandahan pala sa kanyang supladong lalaking ito. Pero huwag din niyang kalilimutan na nuwisan-san tingin ng binata sa kanyang presensya sa kumpanya nito. "Sa maniwala ka't hindi, Mr. Rosal, sanay ako sa ganyang sitwasyon. I can deal with them. Hindi ito ang unang pagkakataon na magtatrabaho ako at may makakatrabaho ako mga lalaki. Puro lalaki rin ho ang kasama ko sa Asian Philippines, sir. Mabuti naman kung ganon. However, kung may mai-encounter kang kalokohan ng mga tauhan ko, sabihin mo lang kaagad. Don't be held back by stupid pride." Linggo, walang pasok sa Rosal Industry at wala rin si Carmi sa bahay. Ipinasundo ito ng nag-iisang tiyahin na nakatira sa kabilang bayan. Hindi rin alam ni Jacqueline kung nasan si Bradley dahil magmula kaninang umaga, nagising na siya na hindi na niya ito nakita. Nainip siya sa kawalan ng magawa sa bahay dahil sa dami ng katulong. Naisipan niyang lumabas para maghanap ng pinakamalapit na simbahan sa lugar. Gusto niyang magsimba. Matapos magtanong ng direksyon at magpaalam kay Yaya Cora, naglakad si Jacqueline palabas sa napakalaki at mahabang bakuran ng Rosal Mansion. Halos pagpawisan siya bago makarating sa pinaka-gate. Mabuti na lamang at hindi pa mataas ang sikat ng araw. Nakita niya mga jeep na sinasabi ni Yaya Cora para sakyan niya patungo sa simbahan. Ngunit habang bumabiyahe, ay natutuklasan ng dalaga na ang sinasabi ng matandang babae na pinakamalapit ay halos 1 oras din ang takbo. At wala pang traffic iyon ha. Bumaba siya ng jeep sa mismong harapan ng simbahan. Maraming tao ang nasa loob. Sa bandang huli na lamang siya pumuesto. Matapos ang misa, hindi agad lumabas ng simbahan si Jacqueline. Hinayaan niyang maubos ang mga tao. Nang makatiyak na mangilan-ngilan na lamang ang mga tao, ay tumayura rin siya. Maaga pa, wala pa siyang balak umuwi. Sa gilid ng malaking simbahan na may daang pataas, umakyat siya roon at nakita niya sa likod ng simbahan na may malawak na lupain na animoy parke. Marami-rami ang mga tao doon. Matapos lingunin ang sakay ng jeep upang matandaan niya sa pag-uwi, ay nagtungo siya sa parke. Napakaganda ng iba't ibang kulay na bulaklak na nakatanim sa palibot ng park. Pati mga puno, halatang alagang-alaga. Pakiramdam ni Jacqueline ay parang nasa Baguio siya sa ganda ng mga halaman. Patuloy siya naglakad. Hindi yata siya mapapagod sa ka-explore sa kagandahan ng lugar. Hanggang sa mapansin niyang malayo na siya sa parke. Pero meron pa ring magandang tanawin ahead of her. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Masarap sa pakiramdam ang simoy ng hangin. Parang Disyembre na sa lamig. Nang lingunin niya ang pinanggalingan ay napansin niyang pababa pala yun at siya'y nasa taas.
Nahihinuha niya na dating bundok ang kinaroroonan at inayos upang maging tourist attraction. Kaya pala malamig dahil nasa itaas pala siya ng bundok. Halos gulo-gulo na ang malaman ni Moore na maiksi niyang buhok dahil sa lakas ng hangin. Bago pa niya maipagpatuloy ang pamamasyal, ay naramdaman niya ang unti-unting pagbagsak ng malalaking patak ng ulan. Nagtakbuhan na ang ilang namamasyal at ang iba ay nagmamadaling binuksan ng mga dalampayong. Si Jacqueline ay hindi alam kung anong gagawin. Wala siyang makitang masisilungan at wala rin siyang dalampayong. It's useless kung tatakbo siya. Katulad ng ginagawa ng iba, mababasa rin siya ng ulan. Kaya napagdesisyon na niyang pabayaan na lang na mapasana habang namamasyal. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapaligo siya sa kalsada. Sa ulanan, ngayon dalaga na siya. Mabuti na lamang at wala siyang dalang bag, pero ang cellphone niya nasa bulsa ng kanyang pantalon. Matapos may off ang aparato at ang wallet, at maibalot sa plastic na napulot sa kalsada, ay nagbagal na siya sa paglalakad. Hindi isa ang nag-alok na masasakyan upang pasakin siya, pero magalang siyang tumatanggi. Nang meron namang isang sasakyan ang huminto sa tapat na niya, she was about to do so again when she realized that it was Bradley's car na nakita niya kanina sa garahe. Bumukas ang pinto sa tabi ng driver's seat. "Get in!" Matigas na utos ng binata. Napatingin siya sa kulay puting upuan. Okay lang, maglalakad na lang ako. Malapit na naman ang sakayan." "Get in!" sigaw ni Bradley. Nahalatang nauubusan na ng pasensya. Napilitang sumakay ang dalaga. "Sana hinayaan mo na lang ako maglakad. Pasakay na rin naman ako ng jeep pabalik sa bahay. Basa pa tuloy itong kotse mo." "The sooner you get dry, the better." Malamig na tulong dito. Malamig na tugon nito. Hindi na siya kumibo. Akala niya, makakarating sila hanggang sa bahay nang hindi nag-uusap. Kaya nagulat siya nang biglang magsalita si Bradley at hindi nito tinago ang galit. "Anong pumasok dyan sa utak mo para maglakad ka sa gitna ng ulan, ha?" "Namamasyal kasi ako kanina. Hindi ko naman alam na uulan eh. Ang ganda ng araw kanina. Wala akong masilungan kaya hinayaan ko na lang." Tuloy-tuloy na paliwanag niya na animoy nahuli ng ama sa isang pagkakamali. Sa susunod, kung plano mong libutin ang buong Bicol, maging handa ka. Mountain weather is notoriously unpredictable. At magpapaalam ka sa mga kasama mo sa bahay. Nagpaalam naman. Yung totoong paalam, ang sabi mo kay Yaya Cora, magsisimba ka lang. Ang layo na ng narating mo mula sa simbahan, baka akala mo, you could have been lost. Sa kawalan na maidadahilan, tumahimik na lamang si Jackie. Pero inis na inis siya sa dalawang dahilan. Kay Bradley, for his dictatorial manner. At sa sitwasyong kinailangan niyang makita siya nito, at sa sitwasyon na kinailangan makita siya nito, sa hindi magandang kalagayan. Pagdating sa mansyon, nagmamadaling tinungo ng dalaga ang kanyang silid, ni hindi siya nagpasalamat kay Bradley. Akala mo naman kung sino? Inis na sabi niya nang nasa loob na siya ng banyo at naliligo. Tahimik si Bradley. Nung nagkaharap sila kinahapunan, he seemed preoccupied, as though some problem was bothering him. Tanging si Carmi lamang ang nagsasalita. "Nagtatampo sa'yo si Auntie Luella. Hindi mo na raw siya dinadalaw sa bahay niya. Sabihin mo busy." Matipid na tugon ng binata. "Bakit hindi ko magsabi? She's just one phone call away. Kung umattend siya kahit minsan sa board meeting, makikita niya ako. Pero katulad mo, ayaw niyang bigyan ng panahon ng mga mahalagang bagay. At anong gagawin namin dun? Tutunga nga. Wala naman akong alam sa negosyong to eh. We know nothing from machinery and we don't want to know. Sinabi ko na sa iyo noon, natanggalin mo na nga ako sa board. Kahit naman hindi ako board of directory. May bahagi pa rin naman ako sa kumpanya bilang mana ko. Sapat na sa akin yun, kuya. Kumuha ka ng kapakipakinabang na kapalit ko. Hayaan mo pag-iisipan ko yung suggestions mo. Baka nga, si Richmond na lang ilalagay ko sa board." Hindi nakaligtas sa pansin ng tahimik na si Jacqueline ang pagkislap ng mga mata ni Carmi pagkakarinig ng pangalang Richmond. "Tama! Para maalalayan ka,
Maalala ko, kuya, naimbita mo ba si Richmond? Kumunot no ang binata. Tungkol saan? Saan pa? Hindi sa swimming party dito bukas ng gabi. Nakalimutan ko. Sigurado naman akong napakarami mong inimbita. Tiyak na mapupuno na naman ang pool. Nakakainis ka, kuya. Bakit pa parang baliwala sa iyo ang tradisyon ni na Papa? Wala na sila. Halos naubos na rin ang henerasyon na kasama nila sa tradisyong sinasabi mo. Wala akong nakitang dahilan para taon-taon gawin pa yan. Ang sabihin mo, bato ka, wala kang puso. Your life is nothing but a routinary trash. Wala kang alam mahalin kundi ang mga machines mo. Machines. You're living a very boring life, kuya. At gusto mo lahat na nakapaligid sa'yo. Ganun din ang gawin. Well, mag-isa ka, Bradley Rosal. Cause I won't let you decide for my life. Pagkasabi nun, nagmamadaling tumakbo pa akyat ang dalaga. Naiwan tulala ang mga katulong na nakasaksi sa outburst ng batang amo. Habang si Bradley, walang imik, na iyoko mang kamao, kasabay ng pagtatagis ng bagang. Hindi alam ni Jacqueline kung ano ang sasabihin niya to ease the pain that evident on his face. I am not like what she said. Mahina, ngunit sapat para marinig niya. Hindi ito nag-angat ng muka. Nakatutok lang ang mga mata ni Bradley sa ibabaw ng mesa. I am not. She just doesn't know the truth. She just doesn't know. Parang walang nangyari. Masayang Carmi ang sumalubong sa mga bisita, kinahaponan para sa pool party. Hindi man mahilig sa kasiyahan, napilitan si Jacqueline na samahan ng dalaga dahil na rin sa pakiusap nito. Halos ay mga kaedaran nito mga bisita at ang ilan naman kapareho ng edad ni Bradley. And speaking of Bradley, kanina pa hindi nakikita ni Jacqueline ang binata at aaminin niya ay hindi siya mapakali. Hindi man niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng sinabi nito kanina. Nasa dibdib pa rin niya simpatya para dito. Hindi man niya alam kung ano mabigat na dalahin nito, parang nararamdaman na rin niya at gusto niyang tulungan ito na mapalis iyon. Ngunit paano? Gustong matigilan ni Jacqueline nang sa wakas ma-realize kung anong sinasabi ng kanyang isip, kung anong nangyari sa kanyang dibdib. Oh my God! Am I falling in love with him? Ayaw niyang hanapan ng sagot ang sariling katanungan dahil batid niyang masasaktan lamang siya. Why? Wala naman siyang matatanggap na kaparehong damdamin mula sa binata. Hindi niya alam kung bakit pero malakas ang hinala niya na may mabigat na dahilan kung bakit parang woman hater yata itong si Bradley Rosal. Oh Bradley, kung mabibigyan mo lang ako ng pagkakataon, gusto kong barahin ang mga mabibigat na nasa puso mo. Gusto kong tulungang gumaling ka kung bibigyan mo lang ako ng karapatang mahalin ka. Tugma sa sinabi ni Bradley. Halos mapuno nga ang paligid ng swimming pool sa dami ng mga bisitang dumalo. Bukod pa sa mga nasa tubig ha. Halos hindi na matandaan lahat ni Jacqueline ang pangalan ng mga ipinakilalang tao ni Carmi sa kanya. Bakit hindi ka naliligo, Jackie? Sayang naman ang bathing suit mo na nakatago dyan sa suot mong scarf. Jacqueline was wearing a one-piece yellow bathing suit. Tinalian niya ang malaking scarf ang bandang bewang niya. Pero hindi yun naikubli ang magandang hubog ng kanyang katawan. Sige, mamaya na ako. Tinutulungan ko pa kasi si Yaya Cora para mag-serve ng drinks ng mga bisita. Ano ka ba? Hindi ka katulong dito, no? Bisita ka rin. No. Host din pala. Katulad ko. Pero, tingnan mo ako. Basa na. Pero ikaw, hindi ka pa nakakatikim ng tubig. Kahit nga yung talampakan mo, hindi pa nababasa. Sige lang, huwag mo na ako intindihin. Maya-maya lang maliligo rin ako. Medyo giniginaw rin kasi ako pagsisinungaling niya. Dahil ang totoo, mas gusto niyang pumasok sa kanyang silid at magbasa na lamang ng pocketbook. Pero nahihiya kasi siya kay Carmi kung iiwan niya ito sa gitna ng kasiyahan binuo nito. Lalo pa at hindi naman nagpapakita ang kapatid nito. Kaya napilitan siyang manatili roon. Patuloy sa pagdating ang mga bisita. At isa sa huling dumating ay ang magkapatid na Chrissy at Michael. Halatang mas matanda ang babae kaysa sa kapatid nito. Hula niya, hindi yun lalayo sa edad ni Bradley. Ang lalaki, kaedad niya marahil.
Napansin ni Jacqueline na may hinahanap ang babae. Panay kasi ang linga nito. Samantalang lalaki naman, kay lapad ng pagkakangiti ng kumaway kay Carmi. Pero kapansin-pansin ang matabang na pagtanggap dito ng kapatid ni Bradley. Nakita mo ba si Brad? Tanong sa kanya ng bagong dating na babae. As if na isa siyang katulong. Sasagot pa lamang sana siya nang makita sa gawing likuran ng babae ang hinahanap nito. Gustong tumaas ng kilay niya. Akala ni Jacqueline hindi darating ng party ang binata, pero heto, kay macho nito sa suot na swimming trunk, habang bukas lahat ang botones sa bulaklaking asul na polo. Oh, there you are, Brad, anang babae. At hindi man lang nagpasalamat at tinilukuran pa siya. Gustong manlaki ng mga mata ng dalaga nang makita kung paanong yumakap ang babae sa binata at hagkan ito sa mga labi. Hindi maipaliwanag ni Jacqueline kung ano nararamdamang kirot sa dibdib. Automatic kong ibinaling niya ang kanyang mga mata palayo sa mga ito. Hindi tuloy niya makita kung paanong dismuladong tinanggal ng binata ang mga kamay ng babae sa leeg nito. Nagulat na lang siya nang magsalita ito sa kanyang tabi. Hindi niya alam na nakalapit na pala ito sa kanya. Kumusta ka naman dito, Jackie? Napalunok ang dalaga dahil sa kakaibang dating ng pagtawag dito sa kanyang pangalan. Maging nang tignan siya nito sa kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala sa ningning na nakikita niya. Hindi niya mapigilang isipin na maligaya si Bradley dahil naririto ang babae nagpapaligaya dito. Ang babaeng minamahal nito, si Chrissy. Okay naman po, sir. Sir? Tanong ng babae. She's working at Rizal Industry. She's an agent. I didn't know this private party is also for your employees na rin pala, Brad, darling. Ilang tauhan sa kumpanya mo ang imbitado. Tumingin ito sa kanya. Ang bait talaga ng amo niyo, no? Hindi nito hinintay na makasagot siya. Nagsalita itong muli. I'll have 4 seasons, please? Alam mo naman, I have to think of my figure. Tinapos nito ang pagsasalita sa isang aral na pagtawa. Gustong mag-init ang mukha ni Jackie for being treated like a servant, pero natuwa rin siya sa agarang pagtatama ni Bradley. Jackie is not my employee. She works at Agent Philippines. I just hired a company service for one mechanical and technical expertise. And Jackie is the best engineer that Agent has. Oh, what a compliment coming from someone like Bradley. You must be real good, ha? Magaling talaga si Jackie. Parang ang ayaw ko na siyang ibalik sa agent pagkatapos ng kanyang kontrata eh. Kaya ganda ng pagkakangiti ng binata habang nakatingin sa kanya. Hindi maintindihan ni Jacqueline kung ano nangyayari kay Bradley. She was startled at his friendliness. Ngunit nang maisip na baka ginagamit lamang siya ng binata para pagsilosin ng nobya nito. Sa ewan kung anong dahilan at nabuhay ang galit sa kanyang dibdib. Pasimpleng kumalas siya sa pagkakaakbay nito. Magaling talaga ako, sir. But whether you decide on letting me go back to agent or not, babalik ako doon. That's where I really belong. Mukhang nagpapaligaw pa itong engineer ko, ah. Anyway, I have beer too. Please, palagyan mo ng yelo, ha. Pagkasabi nun, hinarap nito si Chrissy. Pakaramdam ni Jacqueline, sinampal siya ng binata. It was painful that someone treated her like a servant. Pero mas masakit kapag si Bradley ang gumawa nun. Gayunpaman, tumalima siya. Pagbalik niya, wala na sa kanitatayuan ng dalawa. Hinanapan niya ang mga ito at nakita magkasama sa umpukan ng iba't ibang bisita na nakaupo sa mahabang sofa. Halos magkadikit na ang katawan ng mga ito sa sobrang lapit sa isa't isa. Nang ibigay niyang inumin ng dalawa, niyaya siya ni Bradley. Join us! Tinapik pa nito ang upuan sa tabi nila. No, thank you, sir. I feel I ought to make myself useful. Tapos ay tumalikod na ito. Ang sakit-sakit ng pakiramdam niya sa dibdib habang lumalayo siya sa mga ito. Nakita niyang kausap ng lalaking kasama ni Chrissy kanina si Carmi at napansin niya na naiinis ang kanyang alaga. Mabilis na lumapit ang dalaga sa dalawa. Hi, can I join you? Parang nakakita ng rescuer ang dalaga na makita siya. Oh, Jackie, of course. You can join us. Halika, ipapakilala kita kay Michael. Michael, this is Jackie, my friend. Jackie, this is Micah, my ex.
Ouch! Patawang sabi ng lalaki na humawak pa sa dibdib nito. Noon luminaw kay Jacqueline kung bakit naiinis ang alaga niya sa lalaki. Obvious na ayaw ni Carmi kay Michael, pero nagpipilit pa rin ang lalaki na makipagbalikan. Nang biglang makita niya ang pagkislap ng mga mata ni Carmi habang nakatingin, makalampas sa kanya. Nilingon niya ang tinitignan nito. Dumating si Richmond Amante, ang lihim na iniibig ni Carmi. Mabilis na gumana ang utak ni Jacqueline. Michael! Humawak siya sa braso nito. Nahalatang ikinagulat naman ito. Is it okay kung papasama ako sa iyo sa swimming pool? Medyo hindi kasi ako marunong lumangoy eh. Turuan mo ako, please? Oh yeah, sure. Tumingin ito kay Carmi. Carmi, excuse lang ha. At umakbay kaagad sa kanya si Michael. Gustong tumayo ng mga balahibo ni Jacqueline, pero tiniis niya yon. O kung hindi lang para sa iyo, Carmi. Ang konsolasyon na lamang ng dalaga ay ang nakitang lihim na nagpasalamat ang mga mata ng nakababatang babae. Walang kaalam-alam si Jacqueline na ang lahat ay nakikita ni Bradley. Halos nagtatagis naman ang mga bagang ng binata habang sinusundan ng tingin ang paglayo niya habang nakaakbay si Michael sa kanya. Halos parang iisang taong nagtungo sa malaking kusina ang mga bisita para kumuha ng kani-kanilang pagkain. At nakasama roon si Jacqueline. Pagbalik niya sa labas, wala nang mauupuan. Pumihit siya para bumalik sa kusina at doon na lang kumain, pero mabilis na tumayo si Bradley. Jackie! Tawag nito. Dito ka na! Pero nilapitan siya nito at inakbayan para igaya patungo sa upuan. Lihim siyang napatingin sa kamay nitong nasa kanyang balikat. At kaysa yun ang pakiramdam niya, hindi niya nakitang matalim na pagtingin sa kanya ni Chrissy na halos magngudngod na sa upuan nang tumayo si Bradley. Dahil halos sumiga na kasi ito sa katawan ng binata. Ang hindi niya inaasahan ay nang maupo sa tabi niya ang binata sa armrest ng mahabang sofa dahil siksika na nga sa upuan. Halos parang siya naman ang nakasandal sa binti ng binata. Nararamdaman niya ang init ng katawan ni Brad at kung hindi matindi ang pagpipigil niya sa sarili, baka napapikit na siya at in-enjoy ang sitwasyon. Brad, darling, sabi ni Chrissy. I forgot to tell you that Papa is asking kung kailan mo siya bibisitahin uli para maglaro kayo ng chess. Medyo busy pa kasi ako ngayon eh, pero tatawagan ko siya kung kailan ako pwedeng makadalaw sa kanya. Sige, sasabihin ko yan. I'm sure matutuwa si Papa kapag nakita ka ulit niya. Alam mo namang masyado yung malapit sa Papa mo, kaya nang mawala si Tito, ikaw ang naging kaibigan niya. Kamukhang-kamukha mo kasi si Tito Fidel eh. Ngumiti lamang si Bradley at nagpa-excuse. Kinalabit nito si Jacqueline para pausugin. Nang sumunod ang dalaga, ay nagpadaus-us ito, kaya nagkatabi sila sa upuan. Si Chrissy, nakatayo sa likod nito, muntik nang matumba. Pinigil ni Jackie ang matawa. Kunwari abala pa rin siya sa pagkain. Hindi niya napansin na matilim na pagtingin sa kanya ni Michael na kanina pa nakatingin sa kanya habang nakatayo sa isang sulok. Kahit palalim na ang gabi, hindi pa rin nababawasan ng taong naglulunoy sa swimming pool. Ngunit ang iba, hindi na naliligo kundi nagkukwentuhan na lamang habang nagiiwan ng barbecue sa isang tabi. Napapagod na si Jacqueline at medyo bumababa na rin ang metabolism niya. Kaya umiiwas na siya sa umpukan ng mga tao. Pero hindi naman niya magawang umakyat sa kanyang silid dahil nahihiya siya sa magkapatid na abala pa rin sa pag-aasikaso ng mga bisita. Pinagkasya na lamang niya ang sarili sa pag-upo sa isang upuan habang umiinom ng kape at pinanonood sa malayo ang mga nagkakasayahan sa pool. Manaka-naka ay natatawa siya sa ilang bisita na nagpapakitang gilas sa pagtalon mula sa diving board. Dahil ang ilan, palpak na bumabagsak sa tubig. Nasa ganoon siyang sitwasyon na makarinig ng tinig mula sa likuran. Can I join you here? Lumingon siya at nakita ang nakangiting si Micah. Oh no, not again. I'm tired of you. Baka hindi na kita mapagpasensyahan. Umupo sa tabi niyang lalaki. Nagsindito ng sigarilyo bago nagsalita. Gusto kita makausap, Jackie, kaya ako lumapit dito. Tungkol saan?
I wanted to give you a warning. Stay away from Bradley. Are you kidding? How can I do that? Dito ako nakatira sa bahay nila. Alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin. My sister wants him. She is very determined young woman who doesn't like people to get in her way. But I am not getting in her way. I don't even... Mabuti nang maliwanag. I love my sister. I want her to get what she wants. Especially when what she wants is to be married with Bradley and all his assets. Maang nanapatitig si Jacqueline sa katabing lalaki. Hindi niya mapaniwalaan na ganito kaprangka na aaminin ng lalaking maitim nitong balak. Tumawa ito. Tawang pakiwari niya ay parang tawa ng demonyo. Huwag mo akong tignan na parang gulat na gulat ka. Para mang sinasabi mo ngayon na ngayon ka lang nakakita ng taong katulad ko. Inakbayan siya nito. Come to think of it, Jackie. Mukhang pareho lang naman tayo ng gusto sa buhay. Ang kaibahan nga lang, mahinang style na ginagamit mo. Ano? You can fool Bradley and Carmi for playing the sweet, innocent Jacqueline all you want. But not me. I know your kind. You're just like anybody else who wanted to hook someone as rich as Bradley Rosal. Oh, why you... Huwag ka magagalit, honey. Lalo ka nahahalata sa layunin mo eh. Pero sorry ka na lang. Kahit mas malapit ka sa target natin, dahil nakatira ka sa bahay niya, hindi mo siya makukuha. Bradley's for Chrissy. Put that in your beautiful head. Dahil hindi ako papayag na may aagaw sa gusto ng kapatid ko. If you know what I mean. Huwag mo kang itulad sa inyong magkapatid, Michael. Hindi ako galit na katulad nyo. Tama pala ang desisyon ni Carmen na makipag-break sa'yo. Pareho lang kayo ng kapatid mo na pera lang nila ang gusto. Suluhin nyo maitim yung plano. Inyo na lang, no? Tumawa muli ang lalaki. Pilit hinahawakan ang baba niya, pero panay ang iwas ng dalaga. Wala siyang kaalam-alam sa mga sandaling iyon na nakikita ni Bradley na tulad niya, napapagod na rin sa mga bisita at gusto sana'y magpahangin sa bandang madilim at walang tao na bahagi ng pool na kinaroroonan ni Jacqueline at Michael. Nakikita nito ang nagaganap na pagpiksi at pag-iwas niya kay Michael. Ngunit sa paningin ni Bradley, mula sa kinatatayuan nito, ay nagkakatampuhan ng dalawa. Lover's quarrel, kumbaga. Nang hindi na matagalan ng binata na sasaksihan, ay nagtatagis ang bagang na tumalikod dito at tuloy-tuloy na pumasok sa silid. Hindi na nito nakita nang maubos ang pasensya ni Jacqueline at malakas na sikuhin sa sikmura ang lalaki at sinampal. Follow me in my office. After 10 minutes, Miss Soto. Natigilan si Jacqueline. Miss Soto again? Naiwan siya sa gitna ng malaking opisina. Ang lahat ng mga kasamahan niya, nasa kani-kanilang pwesto na. Kanina pa lamang ay napapansin na ng dalaga ang pananahimik ni Bradley. Habang nasa kotse, patungo sila sa opisina. Kahit minsan, hindi man lang ito nagsalita. Hinintay niya ang 10 minutes at ang go signal ng sekretarya na si Rosana bago pumasok sa private office ng binata. Sir, please sit down. Walang imik na sumunod ang dalaga. Hinintay kung anong sasabihin ni Brad. Matagal na katahimikan muna ang namayani bago ito nagsalita at tumitig sa kanya. Don't you think it's being ungrateful of you to be romantically linked to Carmi's ex-boyfriend when you are here as her guest, at her express request, to be precise? Ano? Granting na break na sila ngayon, pero hindi nangangahulugan na hindi na sila magkakabalikan. Pero kung merong isang tao dyan na very willing saluhin ang boyfriend na yon, umiling ito. Malabo na nga magkabalikan pa sila. Sino bang sinasabi mo? Don't play innocent. Alam mo kung sino tinutukoy ko. Ni hindi ka man lang nag-isip na lumayo? Sa loob pa mismo ng tahanan ng babaeng naging mabait sa'yo. Doon pa sa hapdi nila? Doon mo pa kinakatagpo ang ex-boyfriend niya? Di yata't nakita niya kami ni Michael sa hardin. Do you consider it was very fair to Carmi to betray her after all the kindness she's shown you? Gusto sanang matawa ni Jacqueline sa pagkakabaliktad ng mga pangyayari. Kagabi binalaan siya ni Michael para layuan niya si Bradley dahil sa kapatid nito. Ngayon naman,
Pinaghihinalaan siya ni Bradley na inaahas ang ex-boyfriend ng kapatid nito. Lalong nadagdagan ng inis ni Bradley nang makita ang bahagyang ngiti sa mga mata ng dalaga. At nakukuha mo pa yatang magsaya, Miss Soto? Ganyan ka ba talaga? Walang kahihiyan? Hindi na niya napigilan ng sarili. Bigla siyang napatayo. Inilang hakbang ang pagitan nila ng binata. How dare you say that to me? Hindi mo kilala, Mr. Rosal. Hindi mo kilala ang pagkatao ko. Hindi ako mga agaw ng boyfriend ng iba. Be it ex or present boyfriend. Pinigil niya ang galit at taas ng noo. Pinigil niya ang galit at taas noong tumitig sa binata. But as I see it now, mukhang sarado na ang isip mo sa paniniwalang yun. Wala akong magagawa doon. Pero ito lang ang gusto kong liwanagin sa'yo. I wasn't flirting with Michael. I am not stealing him away from Carmi. And whether you believe it or not, he followed me into the garden because he wanted to warn me not to be tread on his sister's Perseveres. He thought I was chasing you. Matagal na nawala ng imik si Bradley. Gusto mong malaman kung anong sinabi ko sa kanya? Nakataas noong tanong niya. Pero hindi na niya hinintay pa ang sagot nito. I told him, huwag siyang mag-alala dahil hindi ako interesado sa iyo o sa kayamanan mo. I also told him, he shouldn't be worrying himself because you are not my type. Pagkasabi nun, nagmamadaling lumabas siya ng silid nito. Gustong isipin ni Jacqueline na pinaparusahan lang siya ni Bradley dahil sa sinabi niya kaninang umaga. Paano mag-aalas 7 na ng gabi? Hindi pa ito nagpupunta sa pwesto niya para sabihing uuwi na sila. Dati-rati alas 6 pa lamang dinaraanan na siya nito. Sabay silang tutungo sa parking area ng building. At dati, kapag medyo nalalate ito, siya nagpupunta sa opisina nito para tignan kung aalis na sila o hindi pa. Pero ngayon, dahil sa nangyaring pagsasagutan nila kanina, hindi na niya malakasan pa ang loob na puntahan ito. Naghintay pa siya ng ilang minuto sa kanyang mesa, ngunit na mag-aalas 7:30 na at wala pa rin ang binata. Kinuha na niya ang kanyang bag, isinukbit sa balikat para puntahan na ito. Nagtaka siya nang makitang patay ng ilaw sa silid nito. Iniwan niya ako? Paano ako uuwi nito? Hindi niya sigurado kung kakayaning makaharap ito matapos na iwasan siya nito ngayon. Malungkot na hinila niya uli pasara ang opisina ng pinto nito. Hinahanap mo si Sir Bradley? Anang tinig sa kanyang likuran na nakapagpaiktad sa dalaga. Oho, Mang Robert. Ang night shift na security guard. Nag-rounds ito. Hindi nyo alam? Isinugod ho sa ospital si Mr. Rosal. Hospital? Bakit ho? Ano nangyari? Ini-inspection niya kasi ang isa sa mga makina nang tumumba ito. Nadaggan na ng isang paa ni Sir. Sa anong ospital siya naroroon? Sinabi ng gwardya kung saan. Hindi ko alam kung paano pumunta ron eh. Parang tatakasan ng lakas na nasambit niya. Nasa labas po yung kotse ni Sir at yung driver niya. Kotse kasi ni Sir Richmond ang sinakyan papunta sa ospital. Sila ang magkasama na naaksidente si Sir. Matapos magpaalam, nagmamadaling tinungo ni Jacqueline ang parking lot. Nagpahatid siya sa driver sa ospital. Hindi napigilan ni Jacqueline ang pagtulo ng luha sa mga mata. Nang makita ang kalagayan ni Bradley pagdating niya sa ospital, wala itong malay. Ang isang paa nakabalot ng simento. Halata ang paghihirap sa gwapong mukha ng binata. Walang ingay na lumapit si Jacqueline at tinignan ng simpatikong mukha nito. Nang hindi nakatiis, umangat ang kamay niya. Magaang hinaplos iyon. Bahagyang umuwal ang binata pero tulog pa rin. Matagal niyang pinakatitigan ng lalaking hindi man sinasadya ay nagkaroon na ng puwang sa kanyang puso. Pagaling ka kaagad. Paanas na sambit niya sa pangambang baka magising ito. Halos gusto na niya itong hagkan pero pinipigilan niya ang sarili. Kuawa ka naman. Kung kaya ko lang, papawiin ko ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Patuloy siya sa pagkausap dito. Nang pabulong, halos siya na nga lamang nakakarinig sa sinasabi niya. Hindi totoong hindi ako interesado sa iyo, Bradley. Kahit napakasungit mo, kahit mas madalas parang galit ka sa mundo, kahit ayaw mo sa akin. Gusto kita, Bradley Rosal.
Kahit pabulong lamang iyon, parang gumana ang dibdib ni Jacqueline ngayong nasabi na niyang nilalaman ng kanyang puso. Lalo pa nga yatang lumakas ang loob niya dahil dinugtungan pa ang kanyang sinabi. Hindi lang basta gusto. Tingin ko nga, mahal na kita. Napatitig siya sa mga labi ni Bradley at parang may isang tinig na nag-uudyok sa kanya na hagkan nito. Ngunit bago pa yun nagawa, narinig niyang may nagbukas ng pinto. Mabilis siyang umatras palayo sa kama ng binata. Pumasok ang nag-aalalang si Carmi. Kuya! Parang maiiyak pa ito. Natutulog siya dahil sa gamot na itinurok ng doktor, ani Jacqueline. Bago dumiretso sa silid ni Bradley, nakausap na niya sa my nurse's station ng doktor na umaasikaso sa binata. Kumusta ang nagay ng paa niya, Jackie? Salamat sa Diyos. At nabugbog lang naman daw. Hindi naman nabali ang buto, pero kailangang ikas ang isang binti para hindi lumala ang pinsala. Kawawa naman ang kuya ko. Napakasipag kasi niya eh. Natuwa si Jacqueline na kahit madalas na nag-aaway magkapatid, halata pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa. Narinig nilang umungol si Bradley kaya sabay-sabay na napalingon sila, pero natiling tulog pa rin ang binata. I love you, anito. Maang na nagkatinginan ng dalawang babae. Parang gulat na gulat si Carmi na sa unang pagkakataon, narinig tong kapatid na nagsalita ng I love you. Samantalang si Jacqueline, parang may nararamdamang kirot sa dibdib. May minamahal na pala siya. Siguro para kay Chrissy yun. Naramdaman niya ang panibugo at pagkatalo dahil batid na hindi siya kakalahati sa kagandahan ng babae. I love you, Jackie. Biglang napaangat ang mukha ng dalaga. Napatingin sa natutulog na si Bradley. Nang tumingin siya kay Carmi, nasa mukha nito ang kinikilig ng ngiti. Sinasabi ko na nga ba eh. Pigil na napatili ang babae at ginagap ang dalawang balikat niya. Tama ang hinala ko na ikaw ay pinadala ng Diyos para magpabago sa kapatid ko. Oh boy, I can't believe my own ears. In love na ang kapatid ko. In love sa'yo si kuya. Ate, walang masabing nakatulala pa rin ang dalaga. Hindi rin siya makapaniwala na mahal din siya ni Bradley. Dahil na rin sa pakiusap ni Carmi, si Jackie ay nagbantay kay Bradley sa ospital. Final examination na kasi nito sa eskwela kinabukasan. Umaga, nagising ang dalaga dahil oras na ng pagre-rounds ng doktor at ng mga nurse para suriin at painumin ng gamot si Bradley. Nakangiting doktor na nabungaran ang mukha niya. Mukhang magaling ang bantay na nurse ng pasyente ko anito. Ang bilis ng recovery niya. Kay Bradley nito sinasabi yon. Mabilis na napatingin si Jacqueline sa binata. Gising na ito at nakatingin sa kanya. Kumusta ka na? Tanong niya. Katulad ng sinabi ni Doc, okay na. Magaling ang nurse ko eh. Pinamulahan ng pisngi ang dalaga. Bueno, bukas ay pwede ka nang lumabas. Sa galing at sa ganda ng nurse na nag-aalaga sa'yo, siguradong gagaling ka kaagad kahit sa bahay. Narinig mo yon, Jackie? Nakangiting sabi ni Bradley. Aalagaan mo raw ako, sabi ni Doc. Pakiramdam ng dalaga ay nag-aawitan ng mga anghel sa mga sinasabi ni Bradley. At may munting haplos sa puso ang hatid ng ngiti nito. Nasa ganun silang pag-uusap nang biglang bumukas ang pinto at isang OA at hysterical na Chrissy ang pumasok. May dala itong mga bulaklak. Oh, Brad, darling! Anito. Matapos ilapag ang dala at humalik sa mga labi ng binata. At nagagalit siya kay Bradley. Sinabi nito kagabi habang natutulog, mahal siya. Pero ngayon, hindi iniiwasan ang paghalik ng babae na ito sa labi nito. Two-timer. Tumalikod siya at lalabasan na kasabay ng mga doktor pero narinig niya ang pagtawag ni Bradley. Nilingon niya ito. I want you to stay. But, itinuro niya ang babae. Okay lang. Bisita natin siya. Tumingin ito sa babae. Thanks for the flowers, Chrissy. And for the kiss. Gustong idugtong ng dalaga. Mabutit nandito ka na. I want to talk to you. Don't you think we need to be alone? No. Jackie needs to be here. She's the reason why I wanted to talk to you. Tungkol saan ba? I want you to meet my future wife.
Pareho silang nagulat ni Chrissy. Ito lang ang malakas na nag-react. Sure what? You heard it right. Jackie will be the future mother of my future kids. Is this some kind of a joke? Inis na tanong ng babae. How can she be your wife? Hindi naman kayo mag-boyfriend. She's just your employee. For heaven's sake, Brad. Wala akong makitang masama sa pagiging employee niya para sa aking kumpanya. Wala? Ano ka ba? Nabubulagan ka ba? Hindi mo ba nakikita? Baka kinulam ka niya or something, Brad. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. I love you too. Pero pagmamahal kapatid lang yun. Dahil malapit na magkaibigan ang mga pamilya natin. Ang mga parents natin, daig pa sila magkapatid. Pero mahal ko talaga si Jackie. Hindi nagsalita ang dalaga. Pero parang nabibingi siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. At parang nahihirapan siyang huminga dahil sa sobrang ligaya. Lalo na nang hawakan ni Bradley ang kamay niya at hagkan niyon sa harapan ni Chrissy. Inis na tumalikod ang babae. Parang maiiyak na humakbang patungo sa pinto. Chrissy, huminto ito at lumingon. Nasa mga mata ang pag-aasam kaya tinawag ni Bradley ay para pigilan ang pag-alis at sabihing mahal siya ng binata. Pero nabigo ito, ibang sinabi ni Bradley. Pagbawalan mo ng kapatid mo na harasin si Jackie dahil sa akin. Wala siyang karapatan na gawin yun dahil hindi tayo nagkaroon ng relasyon minsan man. Kapag inulit pa niyang pananakot sa fiancé ko, baka hindi ko na alam kung ano pang magawa ko sa kanya. Halos maiyak na tumalikod ulit ang babae. At huwag na rin kamo siyang lalapit sa kapatid ko. Pahabol na babala ni Bradley. Malakas na isinarang pinto ang nakuha nilang tugon mula kay Chrissy. Nang sila na lamang dalawang nasa silid, binawi ni Jackie ang kamay na hawak pa rin ng binata. Galit ka ba? Nagtatakang tanong ni Bradley. Nagtatanong ka pa? Sino naman matutuwa sa'yo? Siguro naman masaya ka na nagamit mo na ako para lamang maipagtabuyan niya si Chrissy sa buhay mo. Pangit yung ginawa mong estilo ha. Kung ayaw mo sa isang babae, sabihin mo ng diretso, huwag yung gumagamit ka pa ng iba. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil hinawakan ni Bradley ang kamay at hinila palapit dito. Hindi niya yun inaasahan, kaya napahiga siya sa katawan ng binata. At bago pa siya makahuma, naangkin na ni Bradley ang labi niya. In her 20 years, ngayon pa lamang niya naranasan ang mahalikan. At napakasarap pala, dahil mahal niya ang unang lalaking nagpatikim nun sa kanya. Halos pareho na silang kakapusin ng hangin sa dibdib nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Bakit mo ginawa yun? Matagal ko nang gustong gawin yun. Nung unang araw pa lamang kitang makilala. Sinungaling, baka nakakalimutan mo na ang gusto mo noon ay pabalikin ka agad ako sa Maynila. Sinabi ko yun. Sinabi yun ang bibig ko. Pero hindi yun ang gustong sabihin ng dibdib ko. Kung natatandaan mo, natulala kaya ako nung makita kita. Dahil babae ako, taliwas sa inaasahan mong lalaking ipapadala ng agent. No, dahil I was stunned by your beauty. Damn it. In my 32 years of existence, hindi pa ako nakaramdam ng ganun sa dibdib ko sa kahit na sinong babae na nakita ko. And I have to admit, maraming I know. Pero ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Kaya nga ikaw ang tinitibok ng puso ko. Hindi halata. Dahil ayoko sanang ipahalata. Bakit? Napansin ko nga at sinabi na rin sa akin ni Carmi. Galit ka raw yata sa mga babae. Nangyari bang masama? Kaya ganun? Ayoko na sanang pag-usapan yun. Kung gusto mo ako mapangasawa at maging ina na magiging anak mo, kailangan alam ko ang mga pinagdadaanan mo. Kung sasabihin ko ba, tatanggapin mo ang pag-ibig ko? Sabihin mo muna. Nakita niya na lumukot ang mukha ng binata nang ibalik ang alaala ng mapait na nakaraan. Mahal na mahal ni Papa ang mama ko. He gave her almost everything the money could buy. To the point that he almost killed himself off. Working too hard para lang sa kanya. Pero hindi pa rin pala sapat yun para kay Mama. In-enjoy niya ang pera ni Papa pero naghanap pa rin siya ng iba. Ang masakit, naging kaibigan muna nila ang sinamahan ni Mama. Una nilang nakilala sa swimming party na si Mama nagpauso dito sa bahay. Dahil sa kapritsyo niyang layaw na pinagbibigyan lahat ni Papa.
Kaya pala ayaw niyang suporta ng swimming party ni Carmi. Dinamdam masyado ni Papa ang pagsama ni Mama sa lalaking yun. Humina ang katawan niya, nawala ng gana sa buhay hanggang sa mamatay. Nakagat ni Jacqueline ang pang-ibabang labi. Hindi nagpakita si Mama sa burol ni Papa. Nasa na siya ngayon? Ilang buwan matapos ang pagtatana nila ng lalaki. Nabalitaan na lang namin na aksidente ang kotseng sinasakyan nila. Nahulog sa bangin. Oh my God! Yes! Kailan nangyari yun? 10 years ago, I was only 22 and Carmi was 10. Hindi niya natandaan ang mga nangyari. Hindi niya alam ang nangyari. Pagtatama ng binata. All those years, pinagtakpan ko ang lahat. Ang pag-alis ni Mama. Ang sabi ko nasa ibang bansa lang, nagbabakasyon. Ang dahilan ng pagkamatay ni Papa at ng pagkamatay ng dalawa. Parang hindi niya nalaman. She can already read newspapers by that time. Wala siyang mababasa. I see to it na walang lalabas na balita mula sa media. Pinagana ko ang pera namin. Naitago yun sa mga mata ng tao. Walang nakakaalam kung paano kung dinala yun sa dibdib ko habang nagpapakatatag para sa kapatid ko. At sa'yo, walang tumutulong bilang pampatatag? Ayaw niyang bigyan yun ng tinig. Baka pumiyok siya. Ngayon dalaga na si Carmi. Kaano niyang maunawaan yun? Bakit hindi mo sabihin sa kanya para hindi siya nagtatago ng tampo sa'yo? Can't you see? Nagre-rebelde siya sa pag-iisip na sobrang paghigpit mo nang walang dahilan. Naisip ko na rin naman yan eh. Alam kong darating ang araw na kailangan kong sabihin ang lahat sa kanya. Pero hindi ko alam kung kailan ang tamang panahon. Baka ngayon na, dahil nandyan ka na. May mapapagkukunan na siya ng lakas ng loob. Tumawa ito. Ang tingin sa akin ng lahat ay suplado, cold-hearted, malupit. Hindi nila alam na may mga insecurities din ako. Itinuro nito ang dibdib. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang magsabi kay Carmi. Alam mo, mahal na mahal ko ang kapatid kong yun, kahit matigas ang ulo. Kaya natuwa ako nang mapansing malapit kayo sa isa't isa. Sabi ko kahit paano, isa na lang po problemahin ko kung paano kita pa sasagutin. Anong pa sasagutin? Hindi mo nga ako tinatanong. Hindi mo nga ako binigyan ng pagkakataong tumanggi. Basta pinagsabi mo na lang kaagad kay Chrissy na ako ang future wife mo. Kahit hindi mo pa ako tinatanong kung payag ba ako. Strategy ko lang naman yun eh. Mahirap na. Baka kapag tinatong kita, magpakipot ka pa. Alam ko namang mahal mo rin ako eh. Yabang nito ah. Anong mahal kita? Sino naman nagsabi sa'yo? Huwag ka na magkaila. Alam ko na. Narinig ko kagabi yung sinabi mo. Gising kaya ako noon. Nakita kitang dahan-dahan pumasok sa pinto kaya nagtulog-tulugan lang ako. At successful naman. Ah, ganun. Kinurot niya ito sa dibdib. Narinig mo lang yung sinabi kong mahal kita, kaya sinabi mo ring mahal mo ako, ganun ba? Hindi. Naghihintay lang ako ng tamang panahon. Pero sasabihin ko rin. At wala nang bawian. Sinagot mo na kaya ako. Hoy, anong sinagot? Hindi pa kita sinasagot, no? Anong hindi? Ang sabi mo, sabihin ko muna ang lahat bago mo ako sagutin. Sinabi ko na, di ba? Di sinagot mo na ako. Aba. Hindi na niya matapos ang sasabihin dahil muling inangkin ni Bradley ang mga labi niya. Maalab ang halik na pinagsaluhan nilang dalawa. Nang maghiwalay ang mga labi nila, kumikinang sa katuwaan ng kanilang mga mata. O ngayon, magkakaila ka pa ba na mahal mo rin ako? Hindi ka ba natatakot na magmahal? Hindi mo ba naiisip na baka katulad din ako ng mama mo? Hindi na ako takot. Kaya ko nang sugalan ng tsansa na umibig at ibigin din. Tingin ko, kaya ko ng lahat dahil nandyan ka. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-iibigan ni na Jacqueline at Bradley. Sana po, muli ay samahan niyo ako sa panibagong kwento ng pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Muli po, maraming salamat at palagi pong mag-iingat ang lahat.